Si Aji ay isang ordinaryong 16 na taong gulang na lalaki sa modernong panahong China na gustong mag-isa, at nag-iisip ng malalim sa ilalim ng puno habang nakikinig sa kanta ni Rosemar. Sa sarili niyang perception, wala siyang pakialam kung makakuha siya ng matataas na grades o girlfriend, at kontento na siya sa kanyang boring na routine sa buhay ng pagkain, pagtulog, at pagpasok sa paaralan araw-araw. Para panatilihing buo ang kanyang emo persona, wala raw siyang pangarap ngunit lihim niyang ninanamnam ang saya sa pagluluto ng mga pagkain. Mula nang makahawak siya ng kutsilyo, mayroon na siyang likas na talento na gawing masarap ang mga simpleng sangkap. Sa pangarap ng kanyang mga magulang na may maging hari ng ramen balang araw, gumawa siya ng perpektong mangkok ng ramen para sa kanyang sarili at gusto ng kainin ito. Gayunpaman, isang magandang babae na may mahabang kulay rosas na buhok ang biglang lumitaw mula sa isang portal. Nabigla sa pagkakaroon ng isang babae sa kanyang bahay sa unang pagkakataon, nahulog niya ang kanyang mangkok ng ramen. Agad na nag-transform ang dalaga sa isang cute na mini version ng kanyang sarili, at sinalo ang ramen bowl bago ito tumama sa lupa. Kinain ng cute na babae ang lahat ng ramen bago masabi ni Aji, "Sino ka?" Sa pagtanggi na maniwala na ito ay totoo, sinubukan niyang alisin siya sa pamamagitan ng pagtapon sa kanya sa labas ng bintana, kahit na ay flush siya sa banyo, ngunit patuloy itong bumabalik para maghanap ng pagkain. Kinakain niya ang lahat ng pagkain sa kanyang kusina upang makakuha ng buong lakas. Pagkatapos, pumayag siyang sagutin ang kanyang mga tanong. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Dora, isang palayaw para sa kanyang buong pangalan na Hephaestus Aphrodite Athena Hermes Isidoro. Siya ay isang 3 milyong taong gulang na espiritu na nagising mula sa kanyang mahabang siglong pagtulog at nasummon ni Aji sa kanyang handog na ramen. Ang tunay niyang anyo ay ang magandang babae na nakita niya noon, ngunit ginagamit niya ang maliit na anyo na ito dahil nakakatipid ito ng enerhiya. Dahil sa ayaw niyang makisali sa gulo na ito, iniwan siya nito para pumasok sa paaralan, ngunit napatunayan niyang isa rin itong makulit na istorbo sa kalsada. Sinusundan niya siya tulad ng isang matiyagang tindero, na nangangakong gagawin siyang makapangyarihan, at yumaman sa kabila ng kanyang pinakaaasam na mga pangarap kung gagawa siya ng kontrata sa kanya. Nagagawa pa niyang guluhin ang klase sa matematika at pagalitan ang guro. Pagkatapos, nagpasya siyang lumabas ng maaga kapag hindi siya nakatingin. Habang papalabas ng paaralan, nilapitan siya ng isang babae na mahiyain na nag-alok sa kanya ng isang love letter. Ito ay maaring ang simula ng isang kahangahangang pag-iibigan sa high school, ngunit sinira ito ni Dora sa pamamagitan ng muling pagpapakita, na ginawa siyang sumambulat at sumigaw sa kanya na pabayaan siyang mag-isa. Ang kawawang babae na hindi nakikita ang maliit na si Dora ay nag-iisip na siya ay nakikipag-usap sa kanya at tumakbo na wasak ang puso. Nang gabing iyon, hinagisan niya siya ng maraming merienda sa pagtatangkang i-unsummon siya. Matapos mapagtanto na gusto niyang paalisin siya, nagsimulang umiyak si Dora at sinabi na ang isang ipinatawag na espiritu na inabandona ng mga masters nito ay itinadhana sa isang walang hanggan na pag-alagala sa mundo tulad ng isang ligaw na multo. Nagbago siya mula sa kanyang tunay na anyo at malumanay na humiling na mamasyal kasama niya sa lahat ng lugar na gusto niya, nang sa gayon ay magkaroon siya ng ilang mahahalagang sandali na pahalagahan kapag siya ay naging isang galang multo. Habang naglalakad, hawak niya ang kamay nito para ipakita sa kanya ang mundo kung paano niya ito nakikita. Nakikita niya ang ilang tao na kumikinang na may isang tiyak na aura habang nag-e-enjoy sila sa kanilang ginagawa, tulad ng isang street vendor na nagbebenta ng pagkain at isang matandang lalaki na umaakit ng mga kalapati. Ipinaliwanag niya na ang lahat ng nabubuhay at walang buhay ay may sariling espiritu, at lahat ay may potensyal na magpatawag ng ilang uri. Gayunpaman, iilan lamang ang nakakaunawa sa tunay na kalikasan ng mundong ito at nakakabisado sa kapangyarihan ng pag-summon at sila ay tinatawag na summoners. Mayroon silang kapangyarihang gumawa ng mga bagay na lampas sa imahinasyon, at hinubog ang kasaysayan sa pamamagitan ng paglalaro ng mga mahalagang tungkulin. Hinawakan niya ang kanyang braso at ipinakita ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagbunot ng isang puno, habang sinasabi na maaari nilang sirain ang mundo o ayusin ito kung siya ay magiging summoner. Sa wakas, direktang tinanong niya ito kung gusto nitong maging summoner at iniabot ang kamay sa kanya. Natigilan sa lahat ng bagong impormasyong ito, hinawakan niya ang kamay nito, pagkatapos ay agad itong nakipagkontrata sa kanya at bumalik sa kanyang chibi version para pagtawanan siya dahil nahulog siya sa kanyang bitag. Ngayon ay nakadikit na siya sa kanya anuman ang mangyari.
Bilang pasasalamat, tumalon si Dora sa kanyang likod at nagpakita ng mga pakpak para lumipad sila. Sa una, isang mahiwagang karanasan ng pumailanglang sa mga skyscraper at magkaroon ng bird's eye view ng lungsod, ngunit nakatulog siya ng napakabilis dahil sa pagkawala ng enerhiya, na naging dahilan upang mawalan siya ng kontrol sa paglipad. Kahit papaano ay nakaligtas sila sa pagbagsak ngunit nasugatan ng bahagya. Habang ginagamot ang kanilang mga sugat sa kanyang bahay, biglang namatay ang ilaw dahil nakalimutan niyang magbayad ng bill sa kuryente. Hinawakan niya ang kamay nito at sinabi ang salitang light. Ang isang maliit na asol na globo ng liwanag ay lumalabas sa kanyang palad at umakyat upang maglabas na maraming maliliit na patak ng iluminado, na may mga katangian ng pagpapagaling. Ayon kay Dora, ang mahimbing na pagtulog sa ilalim ng mga ito ay magpapagaling sa lahat ng kanilang mga sugat. Tinanong niya siya kung saan siya nanggaling kung saan sinusubukang sagutin ni Dora, ngunit ang pag-iisip ay nagdulot sa kanya ng mga traumatikong flashback ng sinaunang digmaan, na nagtatapos sa kanya sa hindi matatakasan na mga kadena. Ito ay kumukonsumo na masyadong maraming enerhiya mula sa kanya, at siya ay nakatulog. Pagkatapos nito, magkasama silang natutulog sa ilalim ng mga alitaptap. Kinabukasan, nanood si Aji ng live na laro ng basketball habang si Dora ay nagpapahinga sa isang sunlander habang humihigop ng iced coffee. Doon, nakita nila ang isang ulat ng channel ng balita tungkol sa isang lalaking lumilipad sa ibabaw ng lungsod. Ito ay nagpa-paranoid kay Aji, ngunit si Dora ay tila hindi gaanong naabala. Habang si Aji ay abala sa pakikinig sa kanta ni Rosemar, si Dora ay dinukot ng isang carnivorous plant spirit. Hinahabol niya ito, ngunit napakabilis ng carnivorous plant spirit, at hindi magagamit ni Dora ang alinman sa kanyang mga kapangyarihan kung napakalayo niya kay Aji. Dahan-daang humihina ang telepathic link nila habang papalayo siya ng palayo. Siya ay tumingin sa paligid na nagkataon ay ang lugar para sa club recruitment fair ng kanyang eskwelahan. Nakatagpo niya ang isang nerdy boy sa isang umiikot na upuan na nagsasabing alam niya na siya ay isang espesyal na tao, at dapat sumali sa Supernatural Research Society upang maging kasama ng iba pang katulad niya. Nagsisimula siyang masabik at ipinahayag na maaari silang magtulungan upang ipagtanggol ang kalawakan. Habang nagsasalita ang nerd, nakita ni Aji ang isang naglalakad na halaman sa likuran niya at tinalon niya ang lalaki para ay tackle ito sa lupa, napagtanto lamang na ito ay isang inosenteng batang babae na nakasuot ng sunflower costume. Siya ay nakatutok ng husto sa kanilang telepathic link at nakarinig ng isang kakilakilabot na out of tone na electric guitar sa background. Nakilala niya ang musika at tumakbo sa isang kalapit na field upang makita ang isa sa mga banda ng paaralan na nagpe-perform sa entablado. Ang telepathic link ay nagiging mas malakas na nagpapatunay na si Dora ay nasa malapit na lugar. Napagtanto na walang pag-asa na hanapin ito sa gitna ng karamihan, sinabi niya kay Dora na napagtanto niya na ginugol niya ang buong nakaraang araw sa pagsisikap na paalisin siya. Pero kung wala lang siyang gagawin ngayon, aalisin niya ito nang walang kahirap-hirap. Ang kanyang pahayag ay nagpagalit kay Dora, kaya inipon niya ang huling bahagi ng kanyang lakas upang talunin ang halaman mula sa loob at pilitin siyang lumabas. Pagkatapos noon, nakita nilang lumukso ang halaman sa isa sa mga bulsa ng babaeng estudyante, na nagpaunawa sa kanya na siya ang summoner nito. Nag-make face ito sa kanila at muling nagngangalit si Dora kaya hinabol niya sila, ngunit biglang nawala ang dalaga. Tinanong ni Dora kung paano niya nalaman na siya ang summoner nito, na sinagot ni Aji na tila nakikita niya pareho si Dora at ang halaman kapag hindi sila nakikita ng mga normal na tao. Bukod dito, sinusubaybayan niya kung saan tumatakbo ang halaman habang hinahabol niya ito at napagtanto na tumatakbo ito ng paikot-ikot. Dahil ang mga espiritu ay kailangang maging malapit sa kanilang mga summoner, malamang na ang master nito ay naghihintay sa gitna ng bilog na nagkataong ito ang field. Dagdag pa niya, napansin niyang nakasuot ng itim na rosas na hikaw ang dalaga na may disenyong katulad ng emblem ng paaralan. Ibig sabihin siya ay kabilang sa mayamang pamilya na may-ari ng paaralan. Ang pinakanakababahala kay Aji ay ang plant spirit ay mapanganib sa kabila ng kanyang pagiging medyo malayo mula dito, ibig sabihin siya ay isang napakalakas na summoner. Nakakapagod ang paghabol kaya nakatulog sina Aji at Dora sa kanyang silid-aralan. Habang natutulog sila, humahanggos ang dalaga patungo sa klase habang ang lahat ay tuwang-tuwa na nag-uusap at nakatitig sa kanya na parang isang celebrity. Dumiretso siya sa mesa ni Aji at walang salita na hinampes ang isang sulat na may itim na rosas na nagpagising sa kanila.
Binuksan ng ibang mga lalaki sa klase ang sulat bago niya magawa at nagagalak para sa kanya, pagkatapos basahin ang sulat na nagsasabing maghihintay siya sa kanya sa kakahuyan pagkatapos ng klase. Dalawang love letter sa 2 araw, iba ka boy. Pagkatapos ng klase, si Aji ay naging paksa ng paghanga at paninibugho at sinusundan ng isang grupo ng mga lalaki hanggang sa kakahuyan. Gayunpaman, kapag nagsimula silang pumasok sa kalaliman ng kakahuyan, ang iba pang mga lalaki ay natrap sa mga magical vines. Tila narating ni Aji at Dora ang dead end hanggang sa biglang yumuko ang mga puno upang linisin ang isang landas na patungo sa isa pang landas. Sa sandaling lumakad sila, hinihiling siya ng plant spirit na ibigay sa kanila si Dora. Sa sandaling tumanggi si Aji, ang babae ay pumulot ng isang itim na rosas at itinapon ito sa pagitan nila na parang dart na nagkaroon ng sugat sa pisngi niya. Ang plant spirit ay tumawa at nag-transform sa isang latigo na ginagamit ng babae bilang isang mapanganib na sandata. Umalis si Dora habang hinaharap ni Aji ang kanyang mga pag-atake at hinahanap niya ang mga armas na kanyang itinago. Halos hindi nakatakas si Aji sa vine whip at mga bala ng dahon, pagkatapos ay nag-transform ang plant spirit na parang Digimon. Inilipat ng plant spirit ang atensyon nito kay Dora at hinabol siya, sinusubukang lapiin siya na parang ipis. Sa kalaunan, ang plant spirit ay sumalakay gamit ang isang pares ng mga baging at itinali siya upang durugan siya, ngunit si Aji ay dumulas upang protektahan siya. Pareho silang mukhang malapit ng mamatay, ngunit biglang, isang gintong bilog ang nakaukit sa palad ng plant spirit, at lumabas sila sa butas na may hawak na cleaver bawat isa sa kanilang mga kamay. Sinubukan ng plant spirit na suntukin sila, ngunit si Dora at Aji ay lumikha ng isang higanteng crystal fist para gumanti. Pagkatapos ay inakyat niya ang braso ng plant spirit at gumamit ng isang pares ng crystal knives para atakihin ito. Ang plant spirit ay natalo, at ipinadala ito ng babae sa langit. Nakita ni Dora na nakatalikod siya sa kanila at inaatake siya, ngunit hinarang siya ni Aji, sinabing ayaw niyang maging mamamatay tao, at nagpipigil lang din ang dalaga kaya hindi siya dapat maliitin. Itinuro niya ang likod ni Dora, napalingon siya at nakita ang higit pang mga plant spirit na naghihintay na sugurin sila. Sinabi ng plant spirit na nakapasa siya sa pagsusulit, ngunit hindi pa si Dora. Sa pag-unawa sa kanyang lugar, biglang binago ni Dora ang kanyang tono sa pagiging masayahin at sinubukang maging brand ambassador ng kapayapaan. Nag-alok siya sa kanila ng libreng ramen meal na niluto ni Aji, na nagpapabigla sa plant spirit dahil ayaw niyang insultuhin nila ang kanyang master sa pamamagitan ng pag-iisip sa kanya na patay gutom. Ngunit ang malakas na tunog sa tiyan ng babae ay nagpapatunay na siya ay nagugutom. Lahat sila ay pumunta sa bahay ni Aji kung saan siya nagluluto ng masarap na handaan para sa hapunan. Ang plant spirit ay masayang kumakain ng pagkain at humihingi ng paumanhin para sa labanan, na sinasabing karaniwan sa mga summoner na maunawaan ang mga motibo ng kanilang mga kapwa summoner dahil may mga mabubuti at mas asama. Tawagan natin ang plant spirit na Bob dahil magkakaibigan na sila ngayon. Babatiin na sana silang dalawa ni Bob sa pagpasa sa pagsusulit nang biglang naglagay ang babae ng chicken drumstick sa kanyang bibig at lumabas ng bahay. Sumunod at tumabi sa kanya si Aji nang sa wakas ay ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Hana. Sinabi niya na kahit napakiramdam niya ay kilala niya ang lalaki, hindi siya masyadong sigurado kay Dora at patuloy niya itong babantayan. Pagkatapos nito, binigyan siya ng isa pang itim na rosas at saka umalis. Kinabukasan, ang paaralan at ang lungsod sa paligid nito ay sinugod ng mga kayag ng mababangas na hayop. Ang mga estudyante, kasama sina Aji at Dora, ay agad na lumikas, at hinikayat ni Dora si Aji na ayusin ito, dahil tungkulin ng summoner na magtrabaho sa mga ganitong sitwasyon. Nakita nila ang isang journalist sa isang malaking screen na nag-uulat na ang lahat ng mga hayop sa zoo ay nakatakas at kumalat sa lungsod, na nagdulot ng isang emergency kung saan ang lahat ng mga mamamayan ay dapat pumunta sa pinakamalapit na silungan para sa kaligtasan. Si Maya Wo ay isang blonde na babae na may tainga ng pusa at berdeng hoodie na naglalakad sa harap ng isang kawan ng mga hayop, at pagkatapos ay inalis siya ni Aji sa harap ng mga hayop. Mukhang naiinis siya sa kanya, ngunit nagulat siya nang malaman niyang hindi niya alam na siya ang nasa likod ng pangyayaring ito. Bumangon siya at niyakap ang mga hayop nang biglang, ang mga pagsabog ay tumama sa lupa sa paligid nila. Dumating sina Hana at Bob sa pinangyarihan upang pigilan ang mga hayop at tanungin siya tungkol sa kanyang mga motibo.
Masungit niyang sinabi na ang mga hayop ay palaging nasa paligid at biglang kinuha ng mga tao ang lahat ng lupain, kaya't ang mga tao ang nararapat na makulong. Bigla niyang inatake si Hana at ginamit niya ang kanyang magic para gamitin ang kanyang cat claws para labanan si Hana. Naiwasan niya ang vine whip ni Hana, ngunit ang isa sa kanyang mga paa ay nahuli sa kalaunan, pagkatapos ay inihagod siya ni Hana sa mga gusali. Siya ay lumabas mula sa mga guho na mas galit at tumakbo sa kanya gamit ang mga mata ng mga agila upang maniobra sa paligid ng kanyang letigo, at ginamit ang bilis ng isang leon upang bigyan ang kanyang sarili ng momentum upang tumalon ng mataas sa hangin at maging isang makapangyarihang oso. Ipinatawag ni Hana ang kanyang plant spirit upang harapin ang oso. Sa una, mukhang pantay-pantay ang mga ito, ngunit si Hana ay humila ng isa pang trick sa pamamagitan ng paggamit kay Bob upang palakihin ang dalawa pang braso sa puno. Inatake ng plant spirit ang midsection ng bear na may mga suntok na pinalipad ito patungo kina Aji at Dora na piniling manood at magbigay ng insightful commentary. Bago bumagsak sa kanila ang oso, sumabog ito sa asol na bagay na nagreporma sa isang agresibong grupo ng mga lobo. Dinaig ng mga lobo ang plant spirit dahil sa kanilang napakaraming bilang na naging dahilan upang makatanggap si Hana ng ilang mga gasgas, ngunit napigilan niya ang mga ito sa pamamagitan ng paglaki ng mga tinak sa balat ng puno. Ang mga lobo ay nagbagong anyo sa isang higanteng ahas na nagbibigay ng higit na pinsala kay Hana, na naging dahilan upang mag-alala si Aji na ang dalawang babae ay mamamatay kapag sila ay nagpatuloy nito. Sa wakas ay nakialam sila ni Dora at itinali ang ahas at puno sa soul shackles habang sinisigawan niya ang mga ito na huminto sa pakikipaglaban. Nag-transform ang ahas bilang babaeng pusa. Pagkatapos nito ay napagtanto ni Aji na ang babaeng pusa ay hindi ang summoner, ngunit ito ay talagang isang espiritu, at ang summoner ay isang maliit na pusa na may pattern ng crescent moon sa kanyang noo. Hindi niya alam kung bakit siya ang naging dahilan ng lahat ng kaguluhang ito, ngunit alam niyang may dahilan ito at agad niyang ginagamot ang kanyang mga sugat. Ang pusa ay nagsimulang umiyak at iniisip na hindi siya nagbago mula noong unang beses na nakilala siya nito. Nag-flashback siya sa panahong nasaktan siya ng husto at si Aji lang ang nag-iisang taong gumamot sa sugat niya sa kabila ng pagtatangka niyang kagatin. Pagkatapos noon, binigyan niya siya ng pangalang Meow. Nagsimula ang pagtatalo tungkol sa pusa kung saan hinihiling ni Hana at Bob na ibigay ang pusa habang si Aji at Dora ay tumanggi, sinabing ang panganib ay nasugpo at ang summoner ay napasuko, na walang dahilan para habulin si Meow. Sinubukan ni Bob na magpumilit, ngunit sinabi ni Hana na si Aji ay gumagawa ng mga maling kaibigan at kaaway at pagkatapos ay lumayo. Umuwi sila upang magpahinga, nang lumabas si Maiwo at sinabi sa kanila kung paano ang bawat hayop ay may potensyal na maging summoner, at ang pinakamahusay na summoner na kilala niya ay ang kanyang kapatid. Gayunpaman, ang huling pagkakataon na nakita niya ang kanyang kapatid ay noong iniwan siya nito para kumuha ng gatas. Siya ay sumusunod sa kanyang mga trap mula noon, na humantong sa kanya sa lungsod na ito. Sa oras na makarating siya dito, nawala ang kanyang summon ng powers dahil sa lahat ng kanyang mga pinsala, ngunit tinulungan siya ni Aji na makabawi. Matapos bumalik sa kanyang buong kalusugan, ginawa niya ang napakalaking eksenang ito bilang isang paraan upang ilabas ang kanyang kapatid dahil tila iniiwasan siya nito. Hinaplos ni Aji ang kanyang ulo at tiniyak sa kanya na aalagaan din siya nito sa oras na ito, at babalikan din siya ng kanyang kapatid sa kalaunan. Kinabukasan, sinundan si Aji ng isang grupo ng mga kalbong lalaki na kulay abo ang mukha na pumipilit sa kanya, gayon din sina Dora, at Meow sa tirahan ng kanilang amo para sa hapunan. Nakasakay sila sa isang Rolls-Royce helicopter at dinala sa isang mansion kung saan hinihintay sila ni Hana at Bob sa landing pad. Habang naglalakad sila patungo sa pasukan, napansin nila ang maraming uri ng mga espiritu na gumagawa ng iba't ibang mga trabaho tulad ng electric eel spirits na gumagana bilang mga electric fence at isang lalaking may scissor hands-like spirits na nagpapagupit sa mga bakod ng hardin. Sa kanilang pagkabigla, itinuro ni Bob na ang lahat ng mga espiritong ito ay kinokontrol lamang ng isang summoner. Pagpasok nila sa mansyon, namangha sila sa isang malaking estatwa ng isang malaanghel na babae. Ipinaliwanag ni Bob na ito ay isang estatwa ng unang pinuno ng Watchers at itinuturing na isang diyosa. Umakyat sila sa hagdan nang makaramdam ng sensasyon si Aji at may kakaibang pakiramdam na nakatingin sa kanya ang estatwa. Biglang may mahinang boses ng babae ang tumawag sa pangalan niya at patuloy itong tinatawag. Siya ay dinala sa isang magandang tanawin na may lavender na kalangitan at isang malawak na meadow.
Sa di kalayuan ay natano niya ang isang matangkad na puno kung saan nakatayo ang isang babaeng may mahabang buhok at puting damit. Tinawag siya nito sa parehong boses at kumaway sa kanya. Inilahad niya ang kanyang kamay na para bang gusto niya itong puntahan, ngunit ibinalik siya ni Dora sa realidad. Pumasok sila sa isang silid kung saan nakatayo sa harap ng bintana ang isang matandang may puting buhok at tungkod. Lumingon siya para batiin sila at ipinakilala ang sarili bilang si Harlan ang pinuno ng Black Rose family. Napagkamalan ni na Aji at Dora na ang pagiging matulungin niya ay nangangahulugan na siya ay isang magiliw na matandang lalaki, ngunit mabilis niyang ipinakita ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng paggamit ng ilang invisible force para mapaupo silang lahat, habang kaakit-akit na sinasabi sa kanila na gawing komportable ang kanilang sarili. Tinawag niya sila para talakayin ng ilang bagay, ngunit una, gusto niyang turuan sila tungkol sa buong konteksto sa pamamagitan ng isang mahiwagang PowerPoint presentation. Ang lahat ng bagay ay may mga espiritu, at sinasabing ang pinagmumulan ng lahat ng mga espiritu ay isang kristal. Ibig sabihin kung ang isang tao ay nagtataglay ng kristal ay magkakaroon sila ng malakas na kapangyarihan. Mula noong sinaunang panahon, ang mga summoner ay nahahati sa dalawang kampo, ang Watchers at ang Destroyers. Tinanggap ng Watchers ang pilosopiya na nauunawaan ng kalikasan kung ano ang pinakamahusay at hinahayaan itong tumakbo habang pinoprotektahan ang balanse ng mundo. Sa kabilang banda, hinahangad ng mga Destroyers na sakupin ang mundo at agawin ang lahat ng summon ng power sa anumang paraan na kinakailangan. Dapat piliin ng lahat ng summoner ang dahilan na kanilang ipaglalaban. Sa wakas, direktang tinanong niya si Aji kung saang panig niya gustong mapabilang. Mukhang hindi niya masyadong sineseryoso ang tanong niya, kaya ibinalita ni Harlan ang kanyang personal na kasaysayan. Ibinunyag niya na alam niyang inabandona siya ng kanyang mga magulang noong siya ay 5 taong gulang nang hindi nag-iiwan ng bakas. Pinalaki siya ng mga foster parents hanggang sa tumanda siya para mamuhay ng mag-isa. Siya talaga ay may blonde na buhok ngunit pinapanatili itong nakatago sa pamamagitan ng regular na pag-itim nito. Mayroon siyang 2 part-time na trabaho para mabuhay ngunit nakakapag-aral pa rin. Kaya kahit naglalagay siya ng palabas na wala siyang pakialam sa kinabukasan, mas nagsusumikap siya kaysa sa mga kasamahan niya para magkaroon ng mas magandang buhay. Tinanong niya kung naisip na niya ang posibilidad na ang pagkawala ng kanyang mga magulang at ang pagpapatawag ni Dora ay maaaring konektado. Hindi naniniwala si Dora sa matandang ito noong una, ngunit pagkatapos tingnan ng isang larawan ng pamilya sa wallet ni Aji, nakita niya ang isang batang may blonde na buhok na nakatayo sa tabi ng kanyang blonde na ina at ama na ang mukha ay napunit sa larawan. Ibinunyag din ni Harlan na alam niyang hinahanap ni Mao ang kanyang kapatid ngunit mula nang mawala ito, naging isa siya sa mga pinaka-pinaghahanap na kriminal sa mundo sa pamamagitan ng pagkilos bilang isa sa mga nakakatakot na assassin ng Destroyer. Masyadong mabigat ang paksang ito para sa mga bisita, kaya binigyan sila ni Harlan ng pananatili sa Black Rose Mansion ng ilang araw upang makapag-isip ng mabuti. Sa wakas, inihain na ang hapunan. Gayunpaman, bago pa man sila makakain, nilusob na sila ng isang destroyer. Agad na kumilos si Harlan, at sinira ng labanan ang karamihan sa mansion. Sinabi niya sa iba na lumikas, ngunit hindi sila nakakalayo bago sila inatake ng isa pang destroyer na may baril. Napansin ni Mayawo ang kanyang kapatid sa di kalayuan at nag-transform sa kanyang spirit form para makausap ito. Ngunit hindi umimik ang kanyang kapatid at inaatake siya. Si Aji, na nakakakita nito ay galit na inaatake siya sa tulong ng mga kapangyarihan ni Dora. Natambo si Aji sa pamamagitan ng spell ng isa pang destroyer na dahilan kung bakit siya nag-hallucinate sa kanyang sarili pabalik sa meadow. Sa pagkakataong ito ay mas malapit sa puno at tinawag siya ng kanyang ina at niyakap siya mula sa likuran. Lumapit si Dora sa kanya at pilit siyang ginaisang. Samantala, nakaharap ni Hana ang babaeng destroyer kasama ang isa sa kanyang plant spirits ngunit ang babae ay may isang pares ng jetpack para iangat ang sarili sa lupa. Ang isa pang destroyer ay lumabas mula sa lupa at inatake ang plant spirit mula sa likod na lubhang nasugatan sina Hana at Bob. Ang destroyer ay lumabas sa likod niya at nilaslas ang kanyang lalamunan. Sa kabutihang palad, narinig kaagad ni Harlan ang mga sigaw ni Bob at pinagaling siya bago nagkaroon ng labis na pagkawala ng dugo. Gayunpaman, siya ay tinambangan ng 3 destroyers ng sabay-sabay, at ang babaeng destroyer ay bumuted sa kanyang ulo gamit ang kanyang baril.
Nakita niya ang isang vision ng batang Hana na nagbibigay sa kanya ng isang bulaklak na nagbibigay sa kanya ng kalooban na palayain ang kanyang espiritu ng buong lakas. Isang malakas na spell ang kanyang pinakawala na Sumire sa ilang bahagi ng mansyon. Sa kasamaang palad, nagawa itong iwasan ng mga destroyers, at ang pinuno ng destroyer ay direktang humarap sa kanya gamit ang kanyang Grim Reaper-like spirit. Ang Grim Reaper ay nagwagi, at si Harlan ay namatay. Ang pinuno ay sumisipsip ng kanyang espiritual na enerhiya at sinabi sa kanyang mga tagasunod na hayaan ang iba na mabuhay muna dahil sila ay magiging kapaki-pakinabang sa ibang pagkakataon. Sa isang iglap, nawala ang mga ito, naiwan ang dating napakagandang Black Rose Manor sa lubos na pagkasira. Kinabukasan, pumunta si Aji at ang iba pa sa bahay niya. Ang pagkawasak ng Black Rose Mansion at ang pagkawala ng pamilya ay nagiging headline ng balita sa buong bansa. Walang kapagurang pinagaling ni Bob si Hana, na hindi pa nagigising mula nang maranasan ang nakamamatay na sugat. Si Dora ay nag-iisang nag-pump up upang pabagsakin ang mga destroyers kaagad, ngunit itinuro ni Aji na hindi sila magkakaroon ng pagkakataong talunin sila kung haharapin nila sila ng direkta sa kanilang kasalukuyang mga antas ng kapangyarihan. Sa halip, dapat silang maglaan ng ilang oras upang mang-alap ng impormasyon at mag-isip ng isang magandang plano. Ipinakita niya sa kanila ang isang video na naipost online ng labanan sa pagitan ng Harlan at ng mga destroyers na may nag-stream sa buong haba sa pamamagitan ng mga satellite camera. Tiningnan niya ang account na nag-upload nito at nalaman niyang Stan ang pangalan niya. Ang kanyang account ay puno ng mga artikulo at update na nauugnay sa Summoner. Mayroon pa siyang comics na tinatawag na The Most Summoner. Ang paglalarawan ng Summoners ay tila napakatumpak kaya dapat ay isa rin siya. Bilang isang tagamasid, dapat siyang higit na nakakaalam kaysa sa kanila at maaaring ang kanilang pinakamahusay na lead upang malaman ang higit patungkol sa mga destroyers. Naisip ni Aji na dapat silang magkita sa kanyang book signing event na magaganap sa araw na iyon. Walang nagpapakita sa kanyang book signing na nagdulot sa kanya ng pakiramdam na parang nabigo siya. Nagsuot ng maskara si Aji at diretsyong lumapit sa kanyang booth na nagkukunwaring fan, habang sina Dora at Mayowo ay patuloy na nagmamasid sa kanya sa magkabilang gilid. Ang lahat ng kanilang pagsisikap na maging mga especially iya ay naging flop dahil tinawag niya ang kanyang pangalan at sinabihan sina Dora at Mayowo na lumabas sa kanilang mga pinagtataguan. Ibinunyag niya na binabantayan niya sila nitong mga nakaraang araw at pinatunayan niya na ang lawak ng kanyang kaalaman ay malawak at hindi lang limitado sa summoners. Ang sikreto sa kanyang pagkuha ng impormasyon ay ang kanyang telepono, na may access sa lahat ng civilian camera, police camera, at satellite feed, at maaaring maglabas ng sonar wave na maaaring mag-scan ng anumang bagay sa loob ng 300 metrong radius. Biglang, isang pagsabog ang tumunog malapit sa kanila, at ang kanyang telepono ay naglalabas ng alarma na nag-aalerto sa kanya sa pagkakaroon ng 4 na banta na may dalang hindi kilalang mga armas at dumiretso sa kanila. Tinakbo niya ito, at sinusundan siya ng iba. Gayunpaman, ang kanilang mga humahabol ay tulad ng mga bullet rockets mula sa Mario Kart, at ang tanging paraan upang makatakas sa kanila ay ang tumalon sa tulay. Nakasakay sila sa isang kotse, na pinapilot niya gamit ang kanyang telepono para mahuli sila kapag tumalon sila. Ang mechanical spirits ay naabutan kaagad at binaril sila. Ang sabi ng ginang, sila ang babaeng destroyer's goons, ngunit medyo low-grade spirits sila na madaling talunin gayunpaman, lumilitaw na minamaliit niya ang kanilang labanan at intelektual na kakayahan dahil ang kanilang mga bala ay tumama sa mga gulong ng kotse. Sinubukan ni Dora at Mayowo na labanan sila, ngunit napakabilis nila para makatama. Sinisira ni Stan ang isa sa mga mechanical spirit, ngunit 3 pa ang dumating upang atakihin sila ng sabay-sabay. Pinipigilan ni Aji ang kanilang pag-atake sa pamamagitan ng paglikha ng isang malakas na kalasag, ngunit nagsimulang magpakita ang mga bita. Bilang karagdagan sa machine guns, inilalabas nila ang kanilang mga pampasabog at bumaril ng mga missile sa kalsada sa harap nila, na lumilikha ng malaking puwang sa kalsada. Ang kanilang sasakyan ay nahulog, at si Dora ay nagpalaki ng mga pakpak ng kristal, ngunit ang mga ito ay masyadong mabigat para sa kanya upang dalhin ang mga ito. Napapaligiran sila ng mga robot sa sandaling tumama sila sa lupa, ngunit nagpatawag si Stan ng isang truck upang masagasaan sila. Hindi ito gaanong nakakaapekto sa kanila, kaya gumawa siya ng isang higanteng robot tulad ng sa Transformers at ginawang game console ang kanyang telepono upang kontrolin ito.
Inaatake ng kanyang robot ang lahat ng tatlong mechanical spirits ngunit nagsimulang tumagas ang gasolina sa proseso at sumasabog. Ang pag-crash ay naging sanhi ng pagkawala ni Stan ng kanyang blonde na peluka, na nagpapakita na siya ay, sa katunayan, isang batang lalaki. Hindi lang iyon, siya ang nerd na nang-aasar kay Aji sa Club Recruitment Fest ng school. Ipinaliwanag niya na isinusuot niya ang costume na ito bilang isang pagbabalat kayo, tulad ng dapat na gawin ng lahat ng summoner, upang protektahan ang kanilang pagkakakilanlan. Inilahad ni Aji ang kanyang kamay at inanyayahan siyang sumali sa kanilang partido bilang kanilang mga mata, ngunit sinabi ni Stan na kakailanganin niya ng ilang oras upang pag-isipan ito. Dinala niya sila sa kanyang secret laboratory, na talagang isang van na natatakpan ng mga sticker ng paborito niyang anime. Ang loob ay nilagyan ng maraming high-tech na gadget ngunit naglalaman din ng maraming geeky collectible tulad ng mga edisyon ng comic book at action figure. Doon, ipinakita niya sa kanila kung paano niya sinusubaybayan ang espiritual na aktibidad sa pamamagitan ng pagdetect ng spirit energy signatures sa buong lungsod. Hanggang isang buwan na ang nakalipas, karamihan sa mga espiritu sa lungsod ay mga watchers, at napakakaunting aktibidad ng destroyer. Gayunpaman, ang aktibidad ng destroyer ay tumaas kamakailan, at mukhang inaagaw na nila ang watchered spirits para sa kanilang sarili. Ang Black Rose family ay mayroong halos 100 spirits, kaya ang pag-atake ay malamang na nakita bilang isang pagkakataon upang makakuha ng maraming espiritu. Ang isa pang dapat tandaan ay tila nagising ang lahat ng watchered spirits noong araw noong ika-17 ng Marso, sa parehong araw na ipinatawag ni Aji si Dora. Bumalik sila sa Black Rose Mansion para imbestigahan ang eksena para sa higit pang mga pahiwatig. Ginagamit ni Stan ang kanyang sonar wave upang makita ang mga natitirang enerhiya ng Black Rose's spirits at iniskan ang isa sa lumilipad na camera spirits sa telepono nito at muling nilikha ang pinangyarihan ng krimen. Ang unang pag-atake ay nagmula sa langit sa anyo ng isang Earth Summoner na pinangalan ng Rottles. Nahulaan niya na gumamit sila ng portal upang gawin ang pag-atake at ay bypass ang mga depensa ng Black Rose. Kasama rin ang paggawa ng Dimensional Summoner na pinangalan ng Especially Ice. Kasabay nito, nasangkot din ang babaeng destroyer na nagngangalang Flame. Ang pang-apat na destroyer ay ang nakatatandang kapatid ni Miyawos at isang animal summoner, tulad niya. Siya at ang kanyang mga uwak ay ang perpektong recon. Hiniling ni Stan kay Aji na isalaysay ang mga sandali bago siya na-knockout. Hindi niya gaanong maalala, ngunit natatandaan niyang inatake siya ng stealthy destroyer na nagngangalang Dream. Ang ika-6 na destroyer ay tulad ng perpektong mamamatay tao, na lumalabas mula sa mga anino upang laslasin ang lalamunan ni Hana. Ang kanyang codename ay Shadow, at siya ay isang summoner of illusions. Sa wakas, ang ika-7 destroyer na nakarating sa pagtatapos ng suntok kay Harlan ay kilala bilang Heart at ang pinuno ng destroyer. Kaya niyang sumipsip ng mga espiritu at kaluluwa ng mga tao tulad ng Grim Reaper. Dumausdad sila pababa sa ilalim ng crater para mag-imbestiga pa. Inihayag ng sonar wave ni Stan na mayroong isang museo na naglalaman ng libu-libong espiritu na ligtas na ikinulong ng mga watchers, ngunit ngayon ay nahulog na sila ng direkta sa mga kamay ng mga destroyers. Nakahanap si Aji ng kakaibang fragment sa mga durog na bato, na pinag-aralan ni Stan para malaman na bahagi ito ng katawan ng bato ng Rottles. Inamoy-amoy ito ni Mayawo at nakita ang kakaibang amoy ng pulang spider lily sa kabuuan nito. Itinuro ni Aji na ito ay isang pambihirang bulaklak na tumutubo lamang sa isang partikular na lugar sa paligid ng lungsod. Tinukoy ni Stan ang lokasyon ng Stone Forest 300 kilometro ang layo mula sa lungsod kung saan nakita ang isang malakas na pagbabago-bago ng espiritual na enerhiya 5 oras na ang nakalipas. Sa kabila ng pag-aalinlangan ni Aji, nagpa siya silang pumunta at harapin ang unang destroyer. Habang papunta doon, nagkwentuhan sila tungkol sa mga nakaraan nila. Sinabi ni Aji na umalis ang kanyang ama noong siya ay 5 taong gulang. Makalipas ang ilang buwan, sumunod ang kanyang ina. Mula noon, pinalaki siya ng foster parents hanggang sa pagtanda niya para mamuhay ng mag-isa. Simula noon, namuhay siya ng medyo normal hanggang sa dumating si Dora. Inamin ni Dora na wala siyang masyadong maalala, at ang alam niya ay nag-iisa siya sa simula at namuhay ng isang palaboy. Habang nagtataka siya, maraming nangyari, at marami siyang nakilala. Gayunpaman, sinusubukan niyang maalala ang mga detalye, nagsisimula nang sumakit ang ulo niya. Ginagawa siya ni Stan ng full body scan at ipinakita na ang kanyang mga alaala ay sadyang sinliyohan ng isang tao.
Sa sandaling marating nila ang Stone Forest, nakita nila ang mga kalansay, bahay, at mga tindahan na dating bahagi ng isang nayon. Ipinaliwanag ni Stan na ang lahat ng ito ay nawasak sa ilalim ng mahiwagang mga pangyayari 10 taon na ang nakakaraan. Sa loob pa ng kagubatan, nakatagpo sila ng isang crimson field ng pulang spider lilies kung saan nakatayo ang isang bahay sa gitna. Nagtago sila sa gitna ng mga bulaklak at pinapanood ang paglabas ng isang lalaki sa bahay at nagsimulang mag-araro ng lupa. Sinabi ni Stan na walang spiritual fluctuations sa kanya, na nagpapahiwatig na siya ay isang normal na magsasaka. Patuloy silang nanonood habang ang lalaki ay gumagawa ng iba pang mga normal na bagay, hanggang sa ibunyag ni Dora ang kanilang pinagtataguan matapos matakot sa isang daga. Nagsimulang kumaway sa kanila ang magsasaka, kaya lumapit sa kanya sina Aji at Dora. Ipinaliwanag ni Aji na siya at ang kanyang mga kaklase ay gumagawa ng fieldwork sa lugar para sa isang proyekto sa paaralan at siya ay dumaan upang bumili ng pagkain para sa kanila. Ang magsasaka ay bukas palad na nagbubuhos ng tsaa para sa kanya at binigyan siya ng isang malaking kahon na puno ng mga nakapak na pagkain. Ibinahagi niya na namuhay siyang mag-isa sa loob ng halos 12 taon at masaya siyang makakita ng ilang bagong mukha. Sa wakas, isang hangin ang nagsimulang umihip na nakakalat sa lahat ng mga petals ng red lily. Sinabi niya na siya ang nagtanim ng lahat ng mga bulaklak na ito sa nakalipas na 10 taon, bilang isang paraan upang may patuloy ang panghabang buhay na hiling ng kanyang unang pag-ibig mula sa isang mahirap na nayon na gustong gawing Crimson Paradise ang kanilang nayon. Lumalakas ang hangin at nagiging ganap na bagyo. Ang mga bulaklak ay sinisira ng mga buhawi, dahilan upang ang lalaki ay madala ng kabaliwan. Nag-transform siya sa Rottles, ang Destroyer Earth Summoner. Ang kanyang balat ay masyadong makapal para sa kuko ni Myowo o Doris Clivers, kaya hiniling ni Dora kay Myowo at Stan na bilhan siya ng ilang oras hanggang magamit nila ni Aji ang isa sa kanyang mga tricks. Si Myowo sa una ay may upper hand dahil sa kanyang bilis, ngunit hinawakan siya nito ng isang beses at hinampad siya sa kanyang likod na nagpapahina sa kanya. Gumagamit si Stan ng mga holographic na proyekto upang lituhin si Rottles tungkol sa kanyang posisyon at isinalaysay ang kanyang backstory. Ibinunyag niya na ang tunay na pangalan ni Rottles ay Mojo, at siya ay 26 na taong gulang. Siya ay dumaranas ng matinding trauma sa kanyang utak, dahilan upang magkaroon siya ng split personality at iba pang sakit sa pag-iisip. Umuungol si Mojo, nagpapadala ng malalakas na sound wave na nag-aalis ng bulaklak upang ipakita ang hindi mabilang na mga kalansay sa ilalim. Ipinapaliwanag nito ang dahilan ng pagkawala ng nayon. Sa oras na ito, natapos na ni Dora ang pagkarga ng kanyang mga alaala kay Aji, kasama ang pamamaraan at katangian ng lahat ng kanyang mga sandata. Sa kanyang bagong natuklasang kaalaman, inatake niya si Mojo gamit ang isang sibat, pagkatapos ay sinundan ito ng isang sword slash, isang punyal sa dibdib, at isang martilyo upang ihampad siya sa lupa. Tinamaan ng martilyo ang kanyang core, dahilan upang mabasag ang baluti ni Mojo. Hinimok niya si Aji na patayin siya, na sinasabing lalala ang mga bagay pagkatapos noon. Sinabi niya na siya ay sinapian ng mga parasitiko na masamang espirito bago pa man siya isinilang, na naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang ina habang nangganganak. Namatay din ang kanyang ama makalipas ang ilang taon dahil hindi niya kayang tiisin ang lungkot. Kilala siya bilang isang halimaw sa kanyang nayon at hinaras ng ibang mga bata dahil sa kanyang kakaibang brasong bato. Nawalan ng kontrol sa kanyang katawan, gumawa siya ng karahasan laban sa mga bullies. Siya ay ganap na inalis ng nayon, at ang mga lokal ay nagsagawa ng isang paglilitis upang magpasya na bugbugin siya, at itali siya sa mga bundok upang mamatay. Gayunpaman, isang araw, isang mabait na babae na nagngangalang Owa ang lumapit sa kanya at binigyan siya ng pagkain. Araw-araw, palagi niyang pinapangarap na magtanim ng mga bulaklak ngunit paulit-ulit na mabibigo dahil sa mga hindi matabang lupa. Hindi siya nawalan ng pag-asa na magtanim ng mas maraming bulaklak. Minsan, hiniling niya sa kanya na bigyan siya ng isang buto ng bulaklak kung saan matagumpay niyang napatubo ang isang puting spider lily sa kanyang brasong bato. Ginugol nila ang mga taon ng kaligayahan na magkasama, ngunit lumala ang mga bagay sa Stone Village. Itinuro ng mga lokal ang kanilang galit kay Mojo, kumbinsido na siya ang sumpa na nagdudulot ng lahat ng kasawian, at nagpas siyang patayin siya. Sinubukan ni Owen na lumaban, ngunit hindi na sila nagtiwala sa kanya at inatake silang dalawa. Isa sa mga taga-nayon ay inihampas ang kanyang sandata sa kanila, at sinaksak si Owa sa likod.
Nang makita niya ito, inilabas niya ang galit na kumukulo sa loob niya sa loob ng maraming taon, na sinisira ang buong nayon. Ang puting spider lily na tumubo sa kanyang braso ay naging pula at inilagay sa ibabaw ng malamig na katawan ni Owa. Ang lupang pinayaman na ngayon ng laman ng mga taga-nayon ay humantong sa pamumulaklak ng pulang spider lilies. Sinabi niya na ang tanging pumipigil sa parasitic spirit ay ang mga kadena at core sa kanyang katawan, na ibinigay ng pinuno ng destroyer sa kondisyon na palayain niya ito sa tuwing kailangan nilang magdulot ng pagkawasak. Gayunpaman, ang selyo ay nabasag, at ang parasitic spirit ay kumawala at ganap na kinain si Mojo. Kahit anong pilit nila, hindi nila ito matatalo. Malubhang nasugatan si Mayawo, at nabali ang martilyo ni Aji nang hindi man lang nasira ang katawan ni Mojo. Inihagis ni Aji ang isang lance sa ulo nito, tinusok ito, ngunit inilabas lang ito at itinapon na parang toothpick. Sinisikap ni Dora na magpatawag ng malakas na sandata para kay Aji para talunin si Mojo sa isang pag-atake, ngunit kahit na iyon ay walang epekto. Ang impact ay naging sanhi ng malakas na pagtama ni Aji sa lupa, at siya ay nawalan ng malay. Tumakbo si Dora sa kanyang tabi, desperado na protektahan siya ng kanyang buhay. Ang kanyang mga sigaw ng pagsusumamo ay umalangaw-ngaw sa loob ni Mojo na nagpapaalala sa pagprotekta sa kanya ni Owa. Ngunit umaatake pa rin ang espiritu sa isang malakas na suntok. Samantala, nakita ni Aji ang kanyang sarili na dinala sa isang kaharian na may isang kristal sa gitna na nakagapos sa mga kadena. Nang hawakan ang isa sa mga kadena, ito ay nawala. Sumunod, hinawakan niya ang kristal, dahilan para mapalibutan si Dora ng isang kristal. Sa loob nito, nagkakaroon siya ng kapangyarihang magpatawag ng 1,000 espada, na sa wakas ay nagpapahina sa espiritu. Siya ay lumabas mula sa kristal na may malalaking kristal na pakpak, pulang buhok, ganap na itim na mga mata, at isang pares ng mga sungay. Bumaba siya ng isang higanteng talim mula sa kalangitan na tinatawag na Judgment of Heaven, na ganap na nagpapawi sa espiritu ng lupa. Pagkatapos nito, bumalik siya sa dati niyang chibi form at tinitingnan si Aji. Pagkatapos niyang magkamalay, tiningnan nila ang katawan ni Mojo para kumpirmahin na patay na siya. Pinagsisisihan ni Stan ang pagkawala ng kanilang lead, ngunit sinabi ni Aji na hindi na nila kailangan dahil hahabulin sila ng mga destroyers pagkatapos ng insidenteng ito. Lumayo sila sa eksena gamit ang van ni Stan, ngunit malamig pa rin sina Aji at Mayoho dahil sa kanilang mga pinsala. Gayunpaman, wala silang oras para magpagaling, bago sila ay alerto ng telepono ni Stan sa napakalaking spiritual energy fluctuation. Binaril ni Flame sina Stan at Mayoho sa ulo. Sinubukan ni Aji na itaas ang kanyang ulo upang tingnan sila, ngunit ang lahat ng mga destroyers ay nakatayo sa harap niya, na humaharang sa kanyang paningin. Hindi man lang siya makabangon, kaya kinuha siya ng Grim Reaper at itinapon sa langit, at ang Dimensional Summoner ay nag-deploy ng Space Cutter para putulin siya. Nakapikit ang kanyang mga mata, ang huli niyang nakita ay si Dora na nakatitig sa kanya ng may takot. Nagising siya sa ibang dimensyon kung saan nakikita niya ang maraming glass shards na lumulutang sa kalawakan. Isang lalaking nakahod ang lumakad papunta sa kanya at ipinakita sa kanya ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang mga kasamahan sa isa sa mga glass shards. Patay na silang lahat tapos sinipsip ni Mr. Hart lahat ng kaluluwa nila. Pinagputol-putol ni Aji ang glass shard at sumigaw sa kawalan ng pag-asa na kasalanan niya kung hindi siya sapat na malakas para protektahan ang mga ito. Iyon ay kapag nag-aalok ang lalaki na ibalik siya ng 3 minuto pabalik sa oras para sa isa pang pagkakataon na mailigtas sila. Tinanggal niya ang kanyang hood, at agad siyang nakilala ni Aji bilang kanyang ama. Ang kanyang ama ay panatag na bumalik at sinabi sa kanya na naghihintay siya sa kanya na pumunta sa Demon Furnace kapag natapos na ang lahat ng ito. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa van, ngunit sa pagkakataong ito ay nagising siya at nakaalerto. Sinasabi niya sa kanila ang lahat ng mangyayari at kung ano ang dapat nilang gawin. Sa sandaling nag-teleport ang mga destroyers sa van at pinaghiwa-hiwalay ng isa sa mga destroyers ang van, nagulat sila nang makitang walang tao doon. Ang isa sa mga kutsan ay nilagyan ng tikang bomb, na sisabog pagkalipas ng ilang segundo. Alam nilang hindi sila bibilhin nito ng maraming oras, kaya mabilis silang nakarating sa bahay ni Aji para makuha si Hana bago nila ito makuha. Gayunpaman, wala na siya kapag nakarating na sila sa kanyang bahay. Walang anumang palatandaan ng karahasan, at nakahanap si Aji ng isang sulat at isang black rose na naiwan niya sa kama.
Inalertuhan sila ni Stan na ang mga destroyers ay 2 kilometro lamang ang layo mula sa bahay, kaya pinalipad nila ang helicopter ni Hana sa stealth mode. Binuksan ni Aji ang liham upang makita ang mga mensaheng iniwan nila ni Bob na halos pareho. Hinihintay nila si Aji sa Demon Furnace. Sinabi ni Meow na habang naghahanap sa paligid para sa kanyang kapatid, sinabi ng ilang tao na nakapunta na siya sa Demon Furnace. Alam ni Stan ang tungkol dito at sinabi niya na isa itong ancient holy arena for summoners kung saan sumasailalim sila sa mga pagsubok para lumipat mula apprentice tungo sa isang ganap na summoner. Siya ay sobrang hyped up habang nagpapaliwanag na may mga alingawngaw na hindi mabilang na mahiwaga at hindi mabibili na kayamanan ang nakatago sa kailaliman ng Demon Furnace. Hindi pa nakakapunta si Stan dahil wala siyang ideya kung saan ito matatagpuan. Sa kabutihang palad, napansin ni Aji ang isang set ng mga coordinates sa sulat na kinukumpirma ni Stan na dapat ang tamang lokasyon. Ito ay 7,000 kilometro mula sa kanilang kasalukuyang lokasyon, kaya kung sila ay agad na pupunta dito, ito ay dapat tumagal ng 7 oras upang gawin ang paglalakbay. Makalipas ang 7 oras, ginaisang sila ni Stan pagdating nila. Ang una nilang nakikita sa labas ng bintana ay isang napakalaking unod sa ibabaw ng dagat. Itinuro ni Stan na ang lugar na ito ay tinatawag na dagat ng kamatayan dahil maraming barko at eroplano ang bumagsak sa lugar na ito. Ang pasukan sa Demon Furnace ay nakatago sa isang lugar dito. Ang helicopter ay marahas na itinaboy ng bagyo hanggang sa biglang naging kalmado ang lahat. Masayang idineklara ni Stan na nakalagpas na sila sa gate at nakapasok sa Demon Furnace. Sa ibaba, nakikita nila ang isang magandang malinaw na asol na dagat at maliliit na isla. Lahat sila ay tumingin sa paghanga, maliban kay Aji, na nararamdaman ang tensyon sa kanilang paligid. Biglang bumukas ang isang portal sa loob ng helicopter, at lumabas dito si Shadowblade at agad silang inatake. Ngunit hinarang siya ni Aji gamit ang kanyang Holy Shield. Nawasak pa rin ng slash ang helicopter. Binubuo muli ni Stan ang helicopter sa isang robot na may mga kamay na humawak sa kanilang lahat. Inatake nila siya gamit ang Mystic Cannon ni Aji, Claw Wind ni Mayawo, at Phantom Swords ni Dora, ngunit nakatakas siya. Lumitaw si Flame at pinaputukan sila ng maraming bala at walang kahirap-hirap na umiiwas sa kanilang mga pag-atake. Ang robot ay sumuko sa pinsala at nagsimulang bumagsak. Lumilitaw ang isa sa mga destroyers sa oras na ito. Tila tinamaan ng Mystic Cannon ni Aji ang target nito, ngunit maraming uwak ang lumabas mula sa kung saan dapat naruroon ang lalaki. Ang mga uwak ay nagiging apoy at sinunog ang robot. Bumagsak ito sa isang isla, ngunit sa kabutihang palad, lahat ay nakaligtas na may ilang mga pasa. Pagkatapos, dumating ang 6 na destroyers sa isla at naglakad patungo sa kanila. Bago sumiklab ang isa pang labanan, isang babae na nakasuot ng kuneho ang pumasok sa pagitan ng mga partido. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Bonnie, ang administrator, at nagbigay sa kanila ng huling babala dahil nakagawa sila ng 12 paglabag sa panuntunan sa isla, kabilang ang ngunit hindi limitado sa walang ingat na paglipad, polusyon sa kapaligiran, at mga away ng grupo. Tinutukan siya ng baril ni Flame at sinubukan siyang takutin, ngunit hindi humanga si Bonnie at mabilis siyang pinakumbaba sa pagsasabing nasa Demon Furnace siya ngayon. Pagkatapos ay pinagalitan niya ang mga destroyers na siya ay isang guro, at sila ay kanyang mga mag-aaral sa preschool. Dahil dito sila nagtapos, dapat nilang malaman na ang pagpatay sa labas ng arena ay mahigpit na ipinagbabawal, at walang mga eksepsyon. Ang babae na may itim na buhok ay naasar kay Bonnie dahil siya ay may lakas ng loob na makipag-usap sa kanyang pinuno ng walang galang, ngunit pinigilan siya ni Hart na sinasabing dapat nilang igalang si Bonnie dahil sila ay nasa Demon Furnace. Pagkatapos nun, nag-teleport silang lahat. Si Stan at Dora ay nabigla sa kanya sa pamamagitan ng pagkapit sa kanya habang nagpapasalamat sa kanya sa pagliligtas ng kanilang buhay. Pinalayas niya sila at tinanggap sila sa Demon Furnace. Sinabi niya na hihintayin niya sila sa registration plaza at batiin sila ng good luck para sa kanilang pagganap sa arena. May ilan silang itatanong sa kanya, ngunit bigla siyang tumalikod at tumakbo sa kabilang direksyon. Sinubukan nilang sundan siya, ngunit hindi kapani-paniwalang mabilis siya, at hindi may iwasang mawala siya sa kanila. Ang paghabol ay nagpapagod sa kanila, ngunit sa kabutihang palad, isang naglalakbay na merchant na nagngangalang Richard ang nakahanap sa kanila at nag-aalok ng pagsakay sa kanyang higanteng reptilya. Magiliw siyang tinanggap ni Aji sa kanyang alok at sumakay na sila.
Tinanong sila ni Richard kung paano sila nakarating dito, na sinagot ni Dora na pumunta sila dito upang makatakas sa mga taong humahabol sa kanila. Sinabi ni Richard na napunta sila sa tamang lugar, dahil ang islang ito ay karaniwang ginagamit bilang isang lugar ng kanlungan para sa mga kriminal na gustong tumakas sa death row, at tinitiyak sa kanila na ito ay isang ganap na ligtas na lugar. Ipinaliwanag niya na ang Watchers at Destroyers ay nakikibahagi sa isang walang katapusang digmaan at nakakakuha ng mabibigat na casualty sa magkabilang panig. Kaya naman, ang magkabilang panig ay nakipag-usap sa isang ceasefire at nilikha ang isla na ito, ang Demon Furnace bilang isang lugar upang mapayapang ayusin ang lahat ng mga bagay ayon sa mga tuntunin nito. Hindi nakakagulat na hinayaan na lamang sila ng mga destroyers dahil sino mang sumairas sa kapayapaan sa isla ay gumagawa ng isang kaaway sa magkabilang panig. Dinala sila ni Richard sa pinakasikat na pub ng isla at iginiit na subukan nila ang lihim na inumin ng may-ari. Ang bartender ay nagtanong sa kanya kung sila ay newbies na kung saan siya sketchily winks bilang tugon. Kumuha sila ng tig-isang bote ng Mountain Dew na sabay nilang ininom. Iniisip nilang lahat na ito ay sobrang sarap, at napagtanto pa nilang lahat ng kanilang mga sugat ay naghilom na. Sinabi ni Richard sa kanila na ito ang nangungunang klase na medicinal underground spring water ng isla. Humingi sila ng isa pang round kaagad. Napangiti si Richard dahil nahulog na sila sa kanilang mga pakana dahil nakakaadik ang inumin na ito. Umiinom sila hanggang sa hindi na nila kaya, at ang bill ay lalabas na 230,000 furnace dollars. Si Richard, isang tunay na gentleman, ay nag-aalok na magbayad para sa kanila sa pagkakataong ito. Nilaibot nila ang bayan ng Demon Furnace, isang buhay na bayan na may mga pamilihan, restaurant, hotel, at tahanan. Hindi gaanong kaakit-akit ang katotohanan na tinawag din itong The Losers Town dahil ang mga natalo sa arena lamang ang nakatira dito. Nakita nila ang isang tindero na nag-aanunsyo na ang kanyang tindahan ang may pinakamagandang damit sa bayan, kaya napagtanto ni Aji na kailangan nilang palitan ang kanilang mga sira-sirang damit. Itinuro ni Richard na lahat ng makikita nila dito ay mababa ang kalidad at sinasabing lahat ng magagandang bagay ay nasa black market. Hinahayaan pa rin niya silang tingnan ang lugar. Nasindak sila sa iba't ibang uri ng kasuotan at pumipili ng mga mamahaling bagay. Tinanong din ng salesman si Richard kung newbies sila, kung saan sinabi niya sa kanya na ilabas ang magagandang bagay. Bukas niyang sinasaklaw ang $400,000 bill na ito para sa kanila din. Pinipilit niyang i-distract pa ang mga ito, ngunit pinaalalahanan sila ni Aji na hindi sila pumunta dito para sa pamamasyal. Tumawa si Richard at dirdiretso silang dinala sa registration hall. Matatagpuan ito sa ibabaw ng isang mataas na burol at mapupuntahan lamang sa pamamagitan ng mahabang hagdanin. Iniwan niya ang kanyang reptilya, at umakyat sila, habang hinahangaan ang nakamamanghang kagandahan ng Demon Furnace. Sila ay napuno ng isang pakiramdam ng hindi tiyak na pananabik kapag narating na nila ang pasukan ng legendary arena kung saan nagtagpo ang mabuti at masama. Nakita nilang muli si Bonnie na tumatawag sa karamihan bilang MC ng mga kaganapan sa araw na iyon. Pinasisigla niya ang karamihan sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanila ng kanilang nagkakaisang layunin na maging ganap na summoner, at sa wakas ay idineklara niyang bukas ang pagpaparehistro. 4 na mahiwagang pinto ang bumukas, at sinabi ni Bonnie na maaaring pumasok ang mga kalahok sa alinman sa kanila upang magparehistro para sa kaganapan. Pumunta ang grupo ni Aji sa unang pinto, ngunit hinarang sila ng isang guard spirit na humihingi ng registration fee na 2 milyon. Lahat sila ay nabigla sa halaga, ngunit si Stan ay may kumpiyansa na lumapit sa gwardya at binayaran, ipinaliwanag na siya ay nahaklang ang maraming cartel accounts. Ang natitira ay lumakad papunta sa pintuan 2 kung saan nalaman nila ang pamantayan sa pagiging karapat-dapat ay kagandahan. Nag-transform si Dora sa kanyang tunay na anyo at pumasa sa pamantayan, kaya matagumpay silang nakapasok ni Aji. Sinisikap ni Mayawo na maipasa ang pamantayan sa kagandahan ngunit nabigo. Pumunta siya sa door 3 kung saan ang kondisyon para sa pagpasa ay malupit na lakas. Dahil sa kanyang kamakailang kabiguan, siya ay naging isang makapangyarihang oso na dinudurog ang pagsubok, at nakapasok. Nakilala sila ni Richard sa kabilang panig sa pamamagitan ng pagpasok sa 4 na pintuan, na batay sa reputasyon. Isa itong expressway para sa mga VIP, celebrity, at milyonaryo, kaya dapat ay isa rin siyang mahalagang tao. Ginagabayan ni Bonnie ang lahat sa isang platform at inanunsyo na opisyal silang nasa Demon Pharmacist Arena.
Sinabi niya na mayroon itong 100 palapag, ang unang 20 ay maingat na idinisenyong mga arena ng kompetisyon. Nagsisimulang bumaba ang sahig at nakatagpo sila ng maraming umuulit na kakompetensya na hindi pa nakalampas sa unang 5 antas. Ibinunyag ni Richard na isa rin siyang repeater, na clear lang ang 9 na level. Malakas na ipinahayag ni Dora na madali nilang lilisanin ang daang palapag ng sabay-sabay, na pinagtawanan siya ng lahat, pati na ang grupo ni Aji. Sa sandaling marating nila ang unang palapag, ay activate ni Bonnie ang unang checkpoint at ipinaliwanag na makakatagpo sila ng bago tuwing 10 palapag. Kung matalo sila sa anumang palapag, kailangan nilang magsimulang muli mula sa kanilang huling checkpoint. Ang unang palapag ay isang marangyang hotel na libre para sa mga kalahok na tutuluyan. Sinabihan niya silang magpahinga at magsaya hanggang sa Elimination Challenge bukas at pagkatapos ay aalis na siya. Naamoy ni Mayawo ang pagkain sa restaurant ng hotel, at lahat sila ay pumunta doon upang kumain. Gayunpaman, ang mga veterano tulad ni Richard ay nananatili dahil alam nilang nagsimula na ang mga pagsubok. Tinatalakay nila kung paano ang boss ng palapag na ito ay ang nangungunang trap master sa mundo na nasisiyahang pahirapan ang mga kalahok. Samantala, masaya si Aji at ang grupo sa swimming pool nang mapansin nila ang isang broadcast sa TV, kung saan inanunsyo sina Hana at Bob bilang isa sa mga MVP ng arena, dahil siya ang unang nakarating sa 11th floor ngayong season. Lahat sila ay nagpapasaya sa kanya at na-motivate na abutin siya. Ang mga baguhan ay pumasok sa kanilang mga silid upang matulog, ngunit ang lahat ng mga veterano ay nananatili sa lobby. Nagising si Aji sa kalagitnaan ng gabi at napagtanto na ang pader sa likod nila ay armado ng mga spike at nakasarado sa kanila. Kahit anong sandata ang ibato sa kanila ni Dora, wala itong epekto sa mga spike sa dingding. Nakasara rin ang bintana. Nang malapit na silang gawing tinadtad na karne, sinabihan siya ni Aji na gumawa ng susi, at tumakas sila mula sa silid. Nakatakas din si Mayawo sa pamamagitan ng pagiging isang higanteng ipis at paglusot sa siwang sa ilalim ng pinto. Karamihan sa iba pang mga kalahok ay nakatakas din, ngunit si Stan ay wala kahit saan. Sa kabutihang palad, bumagsak siya mula sa mga lagusan ng buhay at maayos. Isang anunsyo ang umalangaw-ngaw sa buong hallway, na nagsasaad na walang mga patakaran sa round na ito, at ang tanging layunin nila ay iwan ang hotel ng buhay. Ang buong lugar ay nagiging isang higanteng bitag ng daga. Habang tumatakbo sila, ang ilan sa sahig sa unahan nila ay bumagsak sa isang hukay ng lava. Sinubukan nilang tumakas, ngunit lahat sila ay nahulog sa butas. Mabilis na nag-isip si Dora at ginamit ang kanyang crystal wings para iligtas si Stan, habang ginagamit ni Aji ang jetpack sa kanyang sapatos para itulak paitaas, kasama si Mayawo at iba pa na humawak sa kanya. Ang grupo ay tumatakbo at umiiwas sa mga bitag hanggang sa makarating sila sa isang pinto na may karatulang front exit, ngunit nalilito sila sa lahat ng mga tala na iniwan ng mga nakaraang kalahok, na may magkasalungat na mensahe tungkol sa kung ano ang nasa labas ng pinto. Wala ni isa sa kanila ang makakapagdesisyon hanggang sa huminga ng malalim si Aji at sinipa ang pinto ng bumukas. Nakita nila ang maraming contestant na nakakalat sa isang malaking kwarto at isang lalaking may pulang clown na ilong at berdeng salaming decolor sa gitna. Ang lalaki ay pumalakpak at ipinahayag ang kanyang sarili na siya ang boss floor. Binati niya ang lahat ng mga kalahok sa pagpasa sa mga pagsubok sa unang palapag at inihayag na 30 lamang sa 49 ang malubhang nasugatan, at 13 ang namatay sa round na ito. Ang ilan sa mga kalahok ay nagrally para bugbugin ang payaso, ngunit nakuryente niya sila at natrap sila ng mga bloke ng mga heavyweight. Susunod, binibigyan niya ng treasure chest ang lahat ng pumasa. Si Aji at ang iba pang kalahok ay tumatanggap ng 3 crystal shards at isang saffron ring. Si Mayawo ay nakakuha ng 30,000 dolyar at isang diamond ring, at si Richard sa kasamaang palad ay nakakuha ng isang pares ng hindi tagmang second-hand na bota. Binuksan ni Stan ang kanyang treasure chest para makakita ng maraming explosive ammunition at nalilito. Natuwa ang boss at inanunsyo ang paglalahad ng jackpot dahil ito ang susi sa ikalawang palapag. Sa pagkakaroon ng kutob sa kung ano ang susunod na mangyayari, si Aji ay lumikha ng isang holy shield upang protektahan sila habang ang boss ay naglalagay ng mga pampasabog na naging dahilan upang gumuho ang sahig sa ibaba ng mga ito. Gumagawa sila ng magulo at magaspang na pagbaba sa ikalawang palapag, kung saan sila ay sinalubong ng isang kay-takot-takot na multo. Joke lang, si Bonnie lang yan. Inihayag niya ang kanyang sarili na siya ang boss sa antas na ito, at ang hamon ay isang lahi.
Bumukas ang maraming ilaw sa stadium upang ipakita ang isang higanteng track ng karera. Ipinaliwanag niya na ang unang 15 kalahok na makalampas sa finish line pagkatapos makumplito ang 20 round ay pumasa sa susunod na antas. Bukod dito, ang karerang ito ay ipapalabas ng live sa TV at ikokomento niya. Ang grupo ni Aji ay nasasabik sa round na ito dahil si Maya Wu ay may lahat ng bilis at liksi ng isang cheetah, at si Dora ay may kanyang crystal wings. Tiniyak ni Stan sa kanila na makakahanap din siya ng paraan para maipasa ito. Muli, minamaliit ng mga veterano ang mga baguhan dahil pinaghandaan din nila ang round na ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga sapatos na may motor at gulong. Ang karera ay may magandang simula kung saan si Maya Wu ang nangunguna, ngunit isa pang animal summoner ang malapit sa likod na nagpapakita ng gliding power ng isang flying squirrel. Si Dora at Aji ay nasa komportableng posisyon din habang pumapaitaas sa tulong ng kanyang mga pakpak. Gayunpaman, si Stan ay lumabas sa ibabaw ng isang rocket, at nalampasan ang lahat ng mga kalahok sa isang kisap mata. Sa pagdaan niya sa Maya Wu, ipinaliwanag niya na nakuha niya ang missile mula sa militar ng isang bansa na nagkataon lang na nagpapatakbo ng mga pagsasanay militar sa karagatan. Sa lalong madaling panahon ang pinakamabilis na mga kalahok ay naabutan ng mga mas mabagal sa pamamagitan ng maraming lap. Binabalaan ni Aji ang iba na manatiling alerto dahil napagtanto ng mga kasalukuyang natatalo na hindi nila kailangang maging mabilis, kailangan lang nilang gawin kung ano ang kinakailangan para mapabagal ang iba. Ang isa sa mga veterano ay naging isang sore loser at nagsimulang bumaril ng bala sa iba pang mga kalahok. Binaril din niya sina Aji at Dora, at sila pala ay mga espesyal na bala na sumusunod sa kanila hanggang sa sila ay makipag-ugnayan. Kaya lumipad pabalik si Dora sa cowboy para saktan siya ng sarili niyang pag-atake. Ang isa pang kalahok ay naglalabas ng ambon ng napakalakas na makamandag na gas na agad na nagpapahina sa mga kalahok na dumadaan sa pamamagitan ng pagdulot ng paghinga at kalamnan ng kalamnan. Ang ilan ay nababaliw pa nga at nahuhulog sa track. Tumalon si Maya Wu sa poison summoner at inatake siya ng isang makamandag na ahas sa sandaling siya ay nahuli. Ginagamit ng flying squirrel ang kanyang lakas ng hangin upang sipsipin siya sa isang twister. Ang isa pang six-arm summoner ay ginagawang isang dash at slash ang track sa pamamagitan ng mabilis na pag-swing ng kanyang mga espada sa sino mang lalapit. Papatayin na niya ang dalawang contestant na humihingi ng awa kapalit ng kanilang voluntaryong pagsuko ng makialam si Stan sa pamamagitan ng pag-redirect ng kanyang missile patungo sa summoner. Hinihiwa lang ng swordsman ang missile sa maraming piraso at hindi nasaktan. Malapit nang atakihin si Stan nang lumitaw ang isa sa kanyang paboritong manga writers at lumaban sa summoner gamit ang kanyang mga matatalim na salita na nagiging literal na talim. Sa huli, ang The Swordsman ay tagtad ng mga piraso. Nagpasalamat si Stan sa kanyang bayani at humingi ng autograph. Sa wakas, malapit nang matapos ang karera dahil wala pang 15 kalahok ang may kakayahang magpatuloy. Ang kailangan lang nilang gawin ay tumawid sa finish line para manalo. Na-hype pa rin ang party ni Aji, dahil bawat isa sa kanila ay motivated na manalo ng first prize. Nagtapos si Maya Wu na nanalo sa unang gantimpala na may 0 tuldok 5 gitling segundong pangunguna mula kina Aji at Dora, ang mga nanalo sa ikalawang pwesto. Ang ikatlong pwesto ay napupunta kay Hero, ang sikat na manga artist. Ang mga destroyers ay pinagbawalan ng kanilang pinuno na makilahok sa arena, at lahat sila ay nanunood ng paglalahad nito sa Furnace TV. Ang hamon sa ikatlong palapag ay isang kompetisyon sa pagluluto. Humarap si Aji sa isang ulam na napakasarap na iniisip ng mga hurado na nasa food wars sila. Naghahanda si Maya Wu ng magarbong mangkok ng mga sariwang prutas at gulay na nagbibigay buhay sa mga espiritu, at si Stan ay gumagawa ng pinakamahusay na dessert sa tulong ng isang robot na gumagawa ng ice cream. Ang hamon sa ikaapat na palapag ay isang karaoke challenge na nagsisilbing pahinga mula sa hektak trials ng mga nakaraang palapag. Panalo ang pinakamamaingay na kalahok na sa kasong ito ay isang umiiyak na sanggol na natalo ang gitarista. Habang pinapanood ng mga destroyers ang nakalilitong panoorin na ito, na-trigger si Flame kaya nagpaputok siya ng 3 bala sa TV dahil sa tingin niya ay napakadali nila. Kasabay nito, pumasok si Heart at ang pinuno, at sinubukan nilang ipaliwanag ang kanilang ginagawa. Gayunpaman, naiintindihan ng pinuno ang kanilang galit sa pangangasiwa sa kanilang mga kaaway na nagsasaya sa Demon Furnace Arena habang kailangan lang nilang magtampo.
Bukod dito, napagtanto niyang hindi kailanman nakilahok sina SP, Flame, at Shadow, kaya binigyan niya sila ng pahintulot na dumalo sa loob ng 1 linggo at pahirapan ang party ni Aji, basta pumayag silang sumama sa isang nakakatakot na figure na may kumikinang na mga mata na nakabalot sa isang tuwid na jacket. Sinabi niya sa kanila na sabihin kay Aji sa ngalan niya na dinalhan niya siya ng isang espesyal na regalo. Samantala, binibigyan ni Bonnie ang mga nakatataas ng rundown sa kasalukuyang kaganapan sa arena. Sinabi niya na mayroong 15 kalahok sa kabuuang 72 ng pangkat 7 ngayong season na nakarating sa ika-5 palapag. Idinagdag niya na ang lahat ng mga kompetisyon sa ngayon ay nagresulta sa koleksyon ng 30,000 tonelada ng espiritual na enerhiya. Natutuwa ang mga nakatataas na marinig ito at nagpasya na oras na upang simulan ang programa ng pagsasakripisyo sa pamamagitan ng pag-activate sa teleport gate. Iyon ang magdadala sa lahat ng mga kalahok sa Demon Furnace 100 floors pababa. Si Bonnie ay pumasok sa isa pang silid kung saan ang isang higanteng walang malay na babae, na nakabalot sa mga kadena, ay nakasabit sa kisame. Magalang niyang tinawag siyang Diyos ang Pandora, ang pinagmumula ng lahat ng mga espiritu, at inihandog sa kanya ang ilang espiritual na enerhiya bilang handog. Nakakatakot niyang sinabi na kung sa wakas ay matagumpay nilang magising siya mula sa kanyang malalim na pagkakatulog, lahat ng ginawa nila sa Demon Furnace ay magiging sulit.